May nagtanong sa akin, Boss Ray, good day. Palagi po akong nanonood ng videos nyo para pumapagaan ang nararamdaman ko at makahinga ng malalim. Halos buong araw po akong nanonood sa inyo para po mawala sa utak ko ang mga pangaharas ng mga ola sa akin. Mayroon lang akong katanungan. Dahil sa harassment na natanggap ko galing sa mga ola na hindi mapakiusapan, ay nag-disable ako ng SIM dahil depressed na po ako at halos hindi na po ako makalunok ng pagkain sa sari-saring emosyon na may takot, kaba at pag-aalala ang aking nararamdaman. Tama po ba ang aking ginawa at ano po ba ang mangyayari sa akin? Sana po magawan mo ng video. Salamat. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan na po yung sinasabi ko, no, yung mga harassment, no, na nare-receive po natin dito sa mga bugok at abusadong online lending apps. Dito po sa video na to, no, aalamin po natin ano po ba yung po pwedeng mangyari sa atin, no, pagka nag-disable tayo ng SIM. Meron po ba silang mga pwede pang gawin? May batas po ba under po dyan, no? Itong video na to, doon po natin malalaman pakitapos po. Okay po, pero bago ho natin sagutin itong katanungan na to, disclaimer lamang po, no? Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng mga sinasabi po natin dito sa ating mga video is base po sa aking mga experiences at sa aking pagre-research at sa pagtatanong po sa aking mga kakilalang mga abogado. At isa pa po, lilinawin lang po natin, no? Hindi ko kinukonsinte ang hindi pagbabayad po ng utang. Okay? Ang utang ay utang na dapat po natin bayaran. Responsibilidad po natin yan. Okay? Ang hindi ho ako pabor is dun sa hindi tamang pagpapautang at sa hindi tamang paniningil. Okay? Sagutin po natin yung pinadala nyo pong katanungan. Okay? Sabi nyo nga po, palagi po kayong nanonood ng mga videos ko para mapagaan po, no, yung nararamdaman at makahinga kayo ng malalim. Okay, araw-araw niyo pong pinanonood yung aking mga video para po mawala po yung inyong utak dun sa pangaharas. Excuse me po, itong mga bugok at abusadong online lending apps. Maraming salamat po, no? At ako po'y nagagalak at masaya na kahit papano po'y nakakatulong itong ating mga ginagawang video para po kahit papano maibsan yung nararamdaman po ninyong anxiety at depression dahil sa mga harassment, itong mga bugok at abusadong online lending apps. Hayaan nyo po, patuloy po natin gagawin ito para po kahit papano, no, mapanood pa po ng iba nating kababayan na mga hindi pa po nakakapanood. Request ko lamang po sana, paki-share po natin itong ating video para po kahit papano yung iba po nating mga kapwa Pilipino nakakaranas po ng ganyan, mapanood din po yung video natin, no, ma-share natin sa kanila yung ating kaaraman kahit papano po. Okay? So, ang sabi nyo nga po, meron lang kayong katanungan, no? Dahil nga sa harassment na natatanggap nyo sa mga ola na hindi mapakiusapan, which is tama kayo dyan, no? Nag-disable muna kayo ng SIM dahil nga sa depression, hindi na kayo nakakalunok ng pagkain, sari-saring emosyon na ho, may takot, kaba at pag-alala ang inyong nararamdaman. Kaya nagtatanong kayo, no, kung ano ba ang pwedeng mangyari sa inyo. Okay, ito po yan, no? Unang-una po sa lahat, SIM card nyo yan eh. Di po ba? Pwede nyo hong gawin kung ano hong gusto nyo gawin sa SIM card po ninyo. Pangalawa, no, hindi naman ho kayo magdi-disable dahil gusto nyo lang eh. Magdi-disable kayo ng SIM card is because of nararanasan yung harassment. No, iniiwas nyo lang yung sarili niyo na magkaroon kayo ng depression at saka ng anxiety, which is very important. Kasi iba ho talaga mangharas tong mga bugok na to. Nakita nyo, kayo na ho nagsabi, di po ba, na hindi mapakiusapan. Tama po. One-sided yung mga yan. Pag tinawagan ka niyan, ano sasabihin niyan? Bayaran mo ngayon. Kung hindi, ito mangyayari sa'yo, bla bla bla. Pag kinausap mo, wala mo, murahin ka lang. Di ba one-sided? So, ang hirap pakiusapan. O di pala, hindi talaga nakapapakiusapan. Sorry. O, di ba? Ganun yung mga yan. Kasi nga, walang alam sa paniningil. O, eto ho, sabi nyo nga, nag-disable na kayo. Tinatanong nyo kung ano mangyayari sa'yo. Anto ho, unang-una, SIM card nyo yan. Pwede nyo gawin. Ulitin ko po SIM card nyo yan. Pwede nyo gawin kung ano gusto nyo gawin. Pangalawa po,
iniiwas nyo lamang po yung sarili nyo, no, na magkaroon kayo ng anxiety at depression. Pangatlo, ito po, wala naman pong batas no, na nagbabawal mag-disable kayo ng ng SIM card Di po ba? Ulitin ko, kaya nyo ginagawa yan kasi doon sa harassment no, ng mga bugo katabusadong online learning apps. Okay? Pero ito lang ang payo ko sa inyo, huwag niyo gagawin yan kung wala namang harassment na ginagawa sa inyo. No, makipag-communicate kayo, pero oras na meron na talagang harassment, pang-aabuso, at gusto nyo talagang maiwas yung sarili nyo sa depression tsaka sa anxiety, gawin nyo kung ano yung gusto nyo gawin. Okay, kasi it's a matter of your choice Di po ba? Unang-una, ito po yan. Di ba lagi kong pinapayo sa inyo, huwag kayong manghihiram sa mga yan. O di po ba? Nandyan na wala na tayong magagawa. Di po ba? Kaya po, ang magagawa, ang magiging ganun lang dyan, yung tapal na solusyon is yun nga, mag-disable muna kayo. Ngayon, habang ginagawa nyo yun, well, syempre paglaanan nyo ng panahon, pag-ipunan nyo siya, saka nyo siya bayaran. Okay? Pero ito po ang pinakano dyan. Okay? Kasi yung gagawin nyo pong disable ng SIM card, yun po yung sa direct harassment. Meron ho kasing isa pa yan, yung indirect na harassment. Ano po ba yun? Yung indirect harassment, ito po yung padadaanin nila sa mga kaibigan, sa social media. Okay? Yun ho isa, na kumbaga, isa sa pinakamalala no, na harassment. Bakit? Ibang tao ho kasi. Di po ba? Unlike po kasi pagka yan is direct, kayo lang ang hinaharas. Maaari yung pakinggan, maaaring hindi. Maaaring yung intindihin, maaaring hindi. Depende yung kasi sa tao yun. Depende sa tolerance ng tao yun. Kung kaya niya ba yung harassment, kaya niya bang, kumbaga, tanggapin yung panggawalang niya sa kanya, depende yan Ang masakit po kasi is yung indirectly. Okay? Ito po yung gagawin nila before the due date. Diba? Pagka yung talagang binarag na kayo at wala pa rin sila natanggap na na bayad, ang gagawin yan, kokontakin yung inyong mga nasa contact list na ninakaw nila. Okay? Buti sana kung tatanungin lang kayo o sasabihin nila dun sa contact details na yun na pwede bang sabihan mo yung customer A na to, napakisagot yung tawag namin. Okay lang yun Ang masakit, sinisingil. At bukod doon, yung detalye mo, sinisiwala at sinasabi na may utang kasi dito yan, itong halaga, ganyan. Stapador yan. Magnanakaw yan. Diba? So, doon kasi, pinapahiya kayo. Ibang tao ho ang nakakaalam nun. So, kumbaga, shaming siya. Diba? Ginagawa niya, collection by shaming. Kaya kaya yung mga ganong klaseng harassment is mahirap iwasan. Ngayon, para para papalbutas, ang gawin niyo po is tawagan niyo na sila kagad or i-message niyo na sila kagad. Na pasensya na kayo kung matatawagan kayo o mame-message kayo ng mga ganitong klase ng mga bugo katabusadong online learning apps kasi nakahiram kamo kayo. Aminin niyo na. Hindi niyo naman kamo alam na ganun pala magtrabaho yung mga yan. Okay? Isa pa po, yung pagpo-post sa social media, ayan, masakit yan. Okay? Kasi, alam naman natin na, na tayo, nasa ibang technology na tayo ngayon. Nakita mo, may mga na ho tayo, social media na. Okay? Gagawin yan, magpo-post yan doon sa mga pages na malapit sa inyo. Doon na lang siguro sa barangay, magpo-post yan Di po ba? Although, dito sa Metro Manila naman kasi, kumbaga, hindi masyadong, kasi, magkakatapat nga ng bahay dito sa Metro Manila, hindi magkakakilala Di po ba? Unlike sa probinsya. Sa probinsya po kasi, 4 na baryo, 5, masabi mo isang bayan ng layo, kilala Di po ba? Yun ang mahirap sa probinsya. Pero sa Metro Manila, hindi naman ganun pero ganun pa man, yung mailagay po yung picture ninyo sa page ng barangay o kung anumang page yan, hindi ho tama. Di po ba? Kaya ho ito gawin po ninyo. Kasi nga, may data privacy breach Unang-una, ninakaw yung data nyo. Pinagkalat yung yung detalye po ninyo. So, i-complain nyo po sa National Privacy Commission. Okay? Tapos, pwede rin po dyan sa Securities and Exchange Commission.
Okay? Tapos po sa PAOK, okay? Sa PNP, sa NBI, tsaka sa DOJ. I-complain nyo po silang lahat yan. Ngayon, pag gaya na, i-complain nyo na, and kung yan, i-mariraid. Ayan, puntahan nyo. Submit nyo lahat yung inyong mga ebidensya. No, para po matigil na yan. Pero ito sasabihin ko sa inyo, no, napaka-aggressive po ngayon ng SEC, no, at ng PAOK with regards to sa mga abusadong online lending apps. Hindi lang yung online lending apps, lahat po eh. Pansinin niyo po yung mga na-revoke at saka nagkaroon po ng ng cease and desist ng SEC. Hindi lang po online lending apps yung mga yon, pati po mga traditional lending. Ano po sila ngayon talaga naglilinis. Kaya itong mga to kahit papaano nanginginig na yung mga yan. Kasi yun nga pong mga traditional lending na hindi ganoon kabigat yung nagiging nila, no, kasalanan, no, walang harassment na ginagawa ay nare-revoke, sila pa kaya. Di po ba? Kaya lang it's a matter of talaga paghahanap sa kanila at pagtuntun eh. Diba? Yun ho masakit. Kasi talagang tago ng tago. Kaya nga ho, ako suggestion ko sa SEC, ipagbawal nila yung virtual office. Kasi initially pinapayagan yung magkaroon muna ng virtual office dahil nga maghahanap pa lang sila, no. Dapat yun alisin na po nila, no. Talagang kailangan merong opisina, no. May litrato. Actually ginagawa na ho ng SEC ngayon yun na nanghihingi sila talaga ng proof na doon ka talaga nag-uupisina. And sinimulan na po yan. No, actually kami nakapag-submit na, kaya kami na-compliant na kami dyan, yung amin pong kumpanya. No? So, yun po ang gawin po ninyo, i-complain nyo. No, para po matuldo ka na. Kasi nga ho, yung mga sangay po ng gobyerno natin, gumagawa na po ng paraan eh. Ngayon, kayo, gumawa rin kayo ng paraan para ho, kahit pa paano, maibsan yung mga nararamdaman po ninyo, mga anxiety at depression. Isa hong step yan. Pero, ako hindi ko kinukonsinti yan, na tawag dito, kumbaga, i-disable nyo. I-disable nyo kung kailangan. No, pero kung hindi naman ho kayo kasi hinaharas, hindi naman kayo kumbaga nilalapastangan yung inyong pagkatao, wag niyo hong i-disable. Kumbaga, makipag-usap kayo ng maayos. Ganito po. Una, kung talagang hindi sila makuha sa pakiusapan, kumbaga kung maningil sila, gano'n na lang, walang yaan, no? Gawin niyo kung ano yung gusto niyo. Pero kung kinakausap naman kayo na maayos, no? Kumbaga nanghihingi naman ng kooperasyon ninyo, wag niyo i-disable. Makipag-usap kayo kasi marami hong tumutulig sa akin dahil nga at ko daw tinuturuan wag dito yung wag magbayad. Hindi ho ang sa akin ho is kung nakaranas ng harassment, no, at maling pagpapautang, yun, no, kumbaga gumawa kayo ng hakbang para hindi masira yung inyong kaisip, kasi yun ho ang dulot ng harassment masira yung inyong kaisipan ba't nyo hahayaan yun? Hindi ho ba? Ituloy lang ho natin kung ano yung dapat natin gawin, yung pang-araw-araw natin, wag ho natin silang intindihin, kasi pag binigyan nyo ng pansin, kakainin lang ho kayo ng kakainin yung mga yan. Basta importante po, pagtuunan nyo ng pansin yan. Kumbaga, pag ituunan nyo, tsaka nyo siya bayaran, buo yung babayaran, tapos pag nabayaran nyo na siya, itabi nyo po yung proof of payment. Kung ano man po ang gawin nila, may proof kayo na nagbayad po kayo. Ganun lamang naman po yun. Kasi importante po na ma-maintain natin yung ating kaisipan. Kasi marami pong umaasa sa atin. Hindi lang naman po tayo. May mga mahal po tayo sa buhay. Kaya, i-maintain ho natin yung pagiging healthy ng ating isip. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po, yun lang.